Sabi po, Brother Eli, maraming salamat po pala sa Biblia na ibinigay nyo. Ang tanong ko po, sabi po sa Biblia, bawal po sumamba sa Diyos-Diyosan. Paano naman po yung mabubuting Katoliko na sumasamba sa Diyos-Diyosan na hindi alam na bawal pala yun? Dahil hindi nga sinasabi ng pare, sila po ba'y maliligtas? At saan po galing ang Iglesia Katolika? O kapatid, yung sumasamba sa Diyos-Diyusan na sabi mo ay hindi alam dahil hindi sinasabi ng mga pare. Ang Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon sa tao. Bago ang tao ay mamatay, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon para makilala niya yung tama at saka yung mali. Ngayon, kung halimbawa, hindi mo alam na ganon, ginagawa, nadadaya ka ng mga nagtuturo sa'yo kasi hindi tinuturo sa'yo, merong paraan ng Diyos para hatulan yung mga taong ganon. Gaya nung sinasabi ni Pablo sa Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan na ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mga tao na walang kautusan, hindi nakapakinig ng aral, kung gumagawa naman sila ng kabutihan, ay yung kabutihan na yon ang magiging konsiderasyon ng Diyos sa kanila sa araw ng paghatol. Kahit hindi mo alam yung kautusan, kung ginagawa mo naman yung bagay ng kautusan, ay yun ang magiging batayan ng paghatol ng Diyos sa iyo. Bawa, nadaya ka lang, titingnan ng Diyos yung mga gawang iba na hindi ka nadaya. Kaya lang, ang Diyos ay hindi papayag na habang panahon madaya ang mga tao. Magbibigay siya ng paraan para ang tao makarealize na mali yung ginagawa niya. Kaya lang, merong mga tao na kahit mali na, tuloy-tuloy pa rin sa mali. Pag alam mong mali na, saka tuloy mo pa rin, hindi ka na talaga magkakaroon ng pag-asa. Yun ang sinasabi sa 2:11 ng ikalawang Tesalonika. Dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Merong mga tao na ang lugod kalikuan, ayaw nila ng totoo, mas gusto nila yung mali. Kaya ipapadala ang wika sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian para magsipaniwala na sila talaga sa kasinungalingan at mahatulan silang lahat na ayaw sumampalataya sa katotohanan kundi nalulugod sa kalikuan. Dalawang klase yan. Meron tao, kilala niya na yung tama, ayaw niyang umalis sa mali. Meron naman tao, nasa mali, hindi niya lang alam, mali siya, nadadaya siya, kagaya ng sinasabi mo, hahatulan naman sila ng Diyos sa kanilang gawa. Sana naunawaan mo, kapatid na Ariel,